Iyo ng mga mata. Lord, salamat sa kanindot kayo na magsimba pagdahil ng mo. Salamat sa kayunan na kadayon mi and kadayon blipon, kadayon mi mo dasig. Lord, sa pagsunod, pagsukod sa inyong pagbuton Ginoo. And salamat ng oras sa pagkadayon mi sa pangalandong pagtukon sa pagpunin ang puting na dahil mo kasing-kasing noon na Lord na makasabot sa mga butang spirituhan ng noon and bisan ako may gamita po Lord na magpunto sa simple o sa yano na din ikaw ang istorya na ikaw in a personal way magtakbo sa matapusakan. Ang po ko, balahang Espiritu Santo, panabang ka namin Lord, dili mo sugod na paglabay ng orasa, kampo ni na imuming tagbuon, imuming pasinatiyon sa iyong tandog o ministeryo na namin umulan. Balimikas pagsugod hanto ni matapos, isaling ni na imuming pagkakampunan sa ngalan ni Jesus. Amen. But I believe, familiar mo aning kain sa animal. Pamilyar? Ha? Dako nga kakap. By the way, ako nang ipakita na ito kay before na ako'y buhi mo nani. And nainihatag ng maning na pet na ako. Sa mga disciple ko na sa isla, paggamit na sa tagamit na pastor, gano'n kani. Dito ay malinaw ko kay colorful kayo. So ako gidawat, gamay pa, gidawat ang gibuhi. And mo to, malinaw pa kung ginanlan ng Daniel ang pangalan. So ina na, tanan ko si Daniel, kanila na to. Kanila yung himig kanang buhi-buhi o mga mananap, buhi kong isda, buhi kong ilaga, paborito ni himig. Ilaga na puti o ilaga na pintik. Namuhi na rin, yung daw ay bukang ihik. Ilay-ilay ito kung di mamuhi ang doon na naamo na lang yun, na-stop na lang yun sa ilo of the ring. Sa mga mamalingawan ni Hat. Again, kabuhi ko ani, totoo dito siya napukod kaning nani na mananap tarantula. Ngayon sa kadlaw, akong cage niya is kanan siya kanang glass pa. Ngayon sa kadlaw, ilagi bago ko nagbuhian ni. Sa kadlaw, pagtanaw na ko sa cage, duhan mo siya kabuok. Duhan na siya kabuok. Yan na lang, duhan mo siya kabuok eh. So, kita na ako tarong eh, gabig yun ang mga dinig, ay, nag-molt dahil siya, ay, nag-ilis siya, panik. Ihubot niya yung sanina ba. And katapad na siya, parihan yung color yun, amin na ko. Nanganak, unsa ba? Nag-molt dahil siya, ay, ang karaan niya na panik is yung ihubo niya, ni shine o ayon yung bagong pamanit. Grabe ka red yun. And that's it. Nagdagan ang bilang ito eh. Napos ang point na namatay siya. Namatay. And ano siya, once in a lifetime experience naman, nakabuhay ko yung na mananap. And that's the thing, I believe, what happens sa akong tarantula, ay mamaura po sa katao na makasinati o pagpakatao ko sa over na yan. Nagikan sa daang pamanit, panit sa tarantula na ko, nagmod siya na himong bago. And ang pagpakatao naman pag-usab kay gikan sa pagkapatay spirito ngadto sa pagpakatao sa spirito sa Dios. Kung nakainumdum mo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, all has God that you has and mo na siya content ko ikaw born again experience. And mo na itong tunan this afternoon kay importante kayo ni nga makasabot ako sa inyong pagpakatao pag-usap mo born again.
Kung reliyon man ni, umugna pa ni sa reliyon. And I believe, kadungog ta nga, mingon sila nga, kanang mga bunagin, lain na religion, lain na reliyon. Kanang bunagin, reliyon man na. Diba, kadungog ta? And mingon sa deta na, dilig man, ang bunagin, relationship mo na siya. Di na lidali, mapagtubang, later na itong may buwan mo sa din yung bunagin dahil. Kung reliyon man ni, umugna pa ni sa reliyon, o gikan bigyan ni sa Ginoo, o kabubuton bigyan ni sa Ginoo ni pagka-born again. Sa laing bahin, buot ko nga ato ng tunan, kay niya pa sa panahon ng kung nagtaghan kayo nag-claim nga sila born again. Pero dili ka nakita o ebidensya sa pagka-born again. Ang iba naman, mo-claim sila nga born again, kaya nagsimba sila sa simbahan sa born again. Born again mo ko sa una, nakasimba mo ko simbahan sa born again, dalo mo hindi mo nanak. Kaya kadaghan ko kay Contel, Brad, born again mo sa una, Brad, kasimba ko born again sa una. Ang iba naman, mo-claim sila nga Christian ako. Pero dili lang sila born again. Kaya lagi ang born again, lahi o reliyon. And may mo naman ang uban, born again Christian. Born again Christian mo, Brad. Pero lahi ang way silang lakaw sa kinabuhi. E sa tingin, alam mo makasabota, ang tinuod na Christian, born again na siya. Karo? Ang born again naman, Christian na siya. Walay Christian na di born again. Naman na to? Walay tinuod na Christian na dili born again. Ang tinuod na Christian born again, yun na siya. So the question is, kung saan yung pagka-born again o pagpakatawa pag-usab? Ikinahanglan ba yun nato na nagtukos Ginoo? Ikinahanglan ba yun sa tao na siya ma-born again? Gi-require bigin sa Ginoo nga kinahanglan ta ma-born again? Kabubuton bigin sa Ginoo nga ma-born again ta? Ito. So ano kinsa nga nga makaingon siya nga born again siya? Kita tanan. So there's a question. Kasabot pa ka sa born again? And ganahan ko nga, masabtan nila ito, kay daghan kayo mga born again, pero mawa kasabot kung sa born again. Amen? Amen. Amen. So this afternoon, ako din giluan ng pagtuon, new birth or born again. What is it and why do we need it? Unsa man ni nganong kinahanglan rin nato? Born again. So this time, mamarog ta, kung mablihan mo itong mga Bible or tatalo mo sa screen, John or 1, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 5. 1, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 5 niya. At dakan ko 3 atong basahon 1, 2, 3. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlan ni Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana miadto siya kang Jesus ug ingon kaniya, Rabay, nasayon kami na ikaw sa kamatutudlo na pinadala sa Diyos. Walay tao na makahimo sa mga milagro na imong gipamuhat gawas ko ng Diyos, makuban kaniya. Si Jesus mitubag, so iyan ko ikaw, walay makakita sa ginarihan sa Diyos gawas kung siya mga tao pag-usab. Usang mga tao pag-usab sa katao, ikulang na. Makasunod mo pa rin siya sa tiyan sa inahan aron magpakatao ng usap ng utana sa Nicodemo. Si Jesus mitubag, so iyan ko ikaw, walay makasunod sa ginarihan sa Diyos gawas kung matao siyang pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Ang gianak sa tao, tao usap, o ang gianak sa Espiritu, Espiritu usap. Ayaw kay bulong ako na ingon kanimo na kinahanglan magpakatao kamo mag-usap. Ang hangin mo hulos, bisag asa kini mo padulog. Madungog mo paghulos dini, kapag wala kang mahibalo din kinigikan o asa kini padulog. Sama usab dini ang tanan nga matawo pinaagi sa Espiritu. Usama mo magkahimo dini, nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag,
Wala ka ba may balong dining ngay lalaka manunta nga magtutulo sa Israel? Sultihan ko ikaw. Gisulti na mo ang among naibaluan kung nagmatuod kami sa among nakita. Aba nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili ka mo sa akong gisulti kanimo may tungod sa mga butang ini kalibutan kung saan mo man magtuo kung sultihan ko ikaw may tungod sa mga butang sa langit o wala kay nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao kananaw gikan sa langit. Sama nag-iisa ni Moses dito sa kamingawan ng bitin nga bronze nga gibutang utukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa sa aron ang tanan nga muto kaniya makabaton kung kinabuhi walay katapusan mga panalangin Ginoo sa muto mga panglingkod ng Hesus. Before na madto sa itong text, matag gamay lang nga background, particularly ani nga book, the book of John, libro o sinulat ni Juan. And obvious nga nagsuwat ani nga book is si John. Kisa nga John? Si John the Beloved. John nga anak ni Zebedee. Igsoon ni James. And si John the Beloved is one of Christ's apostles, one of his disciples. Si John the Beloved. Siya may nagsuwat ni, siya may nag-compile nini. And kini nga libro gisulat ni Bana between 70 AD to 100 AD, which is 1st century. Gibana tunga-tunga anak. Kaya again, wala may specific yun na time kung gano'n sa agyo ni isuwat yun. But again, gibana nila between 70 AD to 100 AD. And by the way, si John the Beloved, more ni siya, mga apostol na namatay tungod sa katigwangon. Wala siya mamatay through martyrdom. Ang ubang mga apostles, giputla po, giatsa, and namatay sila through martyrdom. Si John lang na namatay tungod sa katigwangon. And ang gisulatan ni Apostle John ani is ang mga Hudiyo ani nga time o mga Hintil sama nato. And particularly mga mixed blood, mga Greco-Roman. And kini nga time gisuwat niya, kini nga book gisuwat niya particularly sa Ephesians or Ephesus. Sa Efeso, dito rin niya gisuwat. And nanon dito niya gisuwat tungod kay dito siya, I think dito siya nag-pastor kung ani nga time. Ay kung nakainomdom mo, ako na-share na to nga si John, i-attempt na siya patay ni Emperor Domitian through boiling oil. Giitsa siya o ganang nagbukal na mantika, wa siya kulsa. So ang gibuhat ni Emperor Domitian, iyang gilabay si Apostle John dito sa island of Patmos. Dito niya nasulat ang Book of Revelation. Dito niya nasulat ang Book of Revelation. Again, balik ko, nasulat niya sa Efeso tungkol kay most probably ani nga time siya may pastor sa Efeso. Siya may pastor sa Efeso. Again, ang pastor sa Efeso si Pablo, si Apollos, si Timothy, and lastly nga part, ang nagpastor kay si Apostle John. Mo nang ang Efeso grabe kay sila ka founded sa pong sa Ginoo. And ang purpose nganong gisuwat ni John, kini nga libro niya ang purpose in John chapter 20, verse 30 to 31. And it says, daghan bang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan siya mga ginunan, nga wala nasulat nining basahon na niya. Apan gisulat kini, aron kamuto nga, si Jesus mo ang Misayas, ang anak sa Diyos, kung pinaagi sa mong pagto, makabaton ka mo, kinabuhi diya siya, ngalan. The purpose of this book is aron makailatan ni Ginoong Jesucristo nga siya ang Misayas, ang manunluwas, ang pinadala sa Dios, kung pinaalis pagtuon niya, makabatong na kinabuhi na yun. Mao niya ang purpose ni Apostle John na gisuwat niya kining libro. Aron ang tao makailhan ni Ginoong Jesus nga anak siya sa Dios,
o pinaagi niya makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Which is connected po sa atong tunan this afternoon. Nga diin si Nicodemo nangandoy siya makabaton o dapit sa gingarian sa Dios. Pagingnan siya ni Ginoong Kristo, dili ka makita, ni dili ka makasulod sa gingarian sa Dios, gawas ko matao makausap. So, this afternoon, tuta sa atong text, ang pangutana ko sa dining born again. Nangutana ko ninyo ganina kung saan yung born again, or kasabot ba tayong born again. And importante ni nga makasabot ang unsa dining born again. Again, ganahan mo makasabot ang born again, dili ni religion. Again, ang dinali-dali ko nato matubag, ang born again relationship man ni. Di ba? Tanaw na itong Bible kung sa gitudlo kung unsa ning born again. So, sa dining born again, number one, born again is a birth from heaven. Is a birth from heaven. Pagpakataon ni langit mo. Nakuha na to. So itong basahan ng text, verse 1 to verse 3. Says, may usa ka pakulo sa mga Hudiyo, kinanlag ni Nicodemo, no sa kasako sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi niya na ngadto siyang kang Jesus mingon kaniya, Rabbi, kasay kami nga ikaw sa kamagtutulong at inadalasan Diyos, walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamagawas ko ng Diyos, magbaban kaniya. Si Jesus mitubag, tutihan ko ikaw, walay makita sa mga real sa Diyos, gawas ko siya matao. Mag-usap. So ipakita ang pag-present kang Nicodemus. And gipresent siya ni kay, again, siya may focus sa storya na ni, he is the antagonist aning story. So tanaw na to first ang resume ni Nicodemo. Ingon sa verse 1 na usa siya ka pangulo sa mga Hudiyo and unsa pa? Pariseo. So ato na tanawon nga resume unsa dining pangulo sa Hudiyo niya Pariseo. So si Nicodemo gitawag siya pangulo sa mga Hudiyo. Kung tanawon nimo kining pangulo sa mga Hudiyo, sa English translation ni ruler of the Jews. And it literally means Nicodemo is a member of gitawag na grupo nga Sanhedrin. Ang Sanhedrin is 71 ka mga religious leaders nga naik authority nga mulid both sa spiritual o political. And dili ni basta-basta nga grupo ni sila nga naagay gahom nga mo-authorize sa mga tao ani nga time. Managitawag siya nga ni og pangulo sa mga Hudiyo. Ang dako-dako sa mga Sanhedrin is ang high priest. Nga dili basta-basta si Nicodemo, high profile ni nga klase sa tao. Sa lain nga bahin, giingnan din nga sakop siya sa mga Pariseo. Kung mag-isgot kang Pariseo, ang word Pharisee is separated ones. No, ni ko pasabot na. And separated ones tungod kay ilang kinabuhi, ila lang i-dedicate para sa Ginoo, para sa mga buluhaton sa Ginoo. And sa unang panahon, dili ka pwedeng mahimong Pariseo kung dili ka law mo papanabot sa pung sa Ginoo. Ingon ang mga commentators na ang mga Pariseo sa unang panahon, mauni sila yung mga Bible scholars sa time ni Ginoong Kristo. Dili ka pwedeng mahimong nga Pariseo kung dili ka wala ka magtuon sa pung sa Ginoo. Ingon ko ito sa ka commentator nga dili daw ka mahimong Pariseo kung dili mo sa ang Bible. Particularly, ang Bible nila at the time is ang Torah. Amen? The Torah or the Pentateuch. The 5 books of Moses. So again, ganahan ko makasabuta, Pariseo, Bible scholar, respected nga religious leader si Nicodemo, and kung mag-isgot ang tithing, grabe ni kami mitikuloso tawanog tithing sa naku kamungkos, ilain yun ang usa. Iya mga kasubuan, tuman yun na sila.
outwardly. Mga mga tao, magtanaw nila, gina-praise din sila sa mga tao tungkol kay grabe sila in terms sa pag-follow sa law. And mingon ko, champion din sila sa pagka-religyoso. Champion sa pagka-religyoso. So, political leader, Sanhedrin, and religious leader. Ultimately, dili basta-basta nga tao si Nicodemus, mauna yung resume. And gipresent siya ni. In verse 2, gipakita ani nga si Nicodemus, nibisita siya ni Ginoong Jesus, nilingnan niya si Ginoong Jesus, Rabbi, Rabbi, tambot pa sa po, teacher. And iyang girecognize si Ginoong Jesus na dili ordinary nga magtutudlog, dili magtutudlog yun nga pinadala sa Diyos. Dahil ipadayan pa rin ni Nicodemo nga ni nga si Ginoong Jesus is dili kay basta-basta nga individual tungkol sa mga milagro nga gipamuhat niya. And Nicodemo recognized Jesus as usa ka matuod nga pinadala gid sa Dios. Dili kay basta-basta mga ginani ni Nicodemo gitawag ni si Ginoong Jesucristo as Rabbi. And again, ang tawgon og Rabbi sa ilang time katorag yung bride sa pong sa Ginoo. Katong nailaw nga kahibaw sa pong sa Ginoo, and mostly ang tawag nila Rabbi kanang mga Pharisees. But again, gitawag niya Rabbi si Ginoong Jesucristo kay most probably katungod siya nga magtudlo si Ginoong Jesucristo. Kay si Ginoong Jesucristo, umadto siya sa templo, manudlok siya sa pong sa Ginoo. Tapukan niya sa mga tao kay manudlok siya sa pong sa Ginoo. Sa lain nga ba, hindi mo si Nicodemus pinadala ng Diyos. So, in other words, dili basta-basta si Ginoong Jesucristo as per observation ni Nicodemus. And guess what? Kita si Nicodemus sa mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Mga extraordinary nga milagro. May nakita din ni Nicodemo kang Ginoong Jesus sa mga buhat na dili mahimo sa ordinary nga tao. To the point na convinced yun siya na alagad o pinadala yun si Ginoong Jesus sa Diyos. And there's a thing. Nagmariti siguro ni si Nicodemo, si Jesus Christ. Nag-iiti siya maayo, itanaw niya ako sa Ginoong Kristo. Gisukit-sukit niya ang mga buhat, yung sirbahan niya ang mga gipamuhat ng Ginoong Kristo. Again, Nicodemo recognized Jesus as no ordinary man. Muna, he secretly visited Jesus. Kay daghan man ang oppose, paminaw, daghan ang oppose ni Jesus sa mga Pariseo na time. And dako ni nga insulto silang grupo as Pariseo o Pangulo. Kining mubisita sila kang Ginoong Jesucristo. Munang si Nicodemo as ruler of the Jews and Pharisee, he secretly visit the Lord Jesus Christ. So na-questionan ka nga nibisita man si Nicodemo ni Ginoong Jesus. Most probably, importante kini tuyo. Yeah? Again, leader, religious leader. Political leader, religious leader. Kung wala siya importante tuyo ni Ginoong Jesucristo, di na siya maddoy. Di ba? Di ba? Kung nakaka-importante nga tuyo, bisag layo pa na, imo yun nga tuyo, kaya importante kayo. Pero gani, disiklito ni siya adto. Bisan oppose ang mga Pariseo, oppose ang mga religious leader, kang Ginoong Jesucristo, siya din mismo. Disiklito siya adto ni Ginoong Jesucristo. Ano ka? Probably, naasay, sige mo na, importante. I believe, importante kayo yung tuyo ni Ginoong Jesus. Nga iya yung gilaktan, o iya yung gisekretohan pag-adto sa Ginoong Jesucristo. So in verse 3, paminaw ta, gipakita nga ni ang response ni Ginoong Jesus. Human siya gigreet ni Nicodemo, and nga ni makita na to ang shocking reply ni Ginoong Jesus toward ni Nicodemo, which is sukwahin kayo sa approach ni Nicodemo ni Ginoong Jesus. Si Nicodemo, hindi siya, Rabbi, ikaw pinadala sa Diyos. Wala nakahimo sa imong ipangbuhat unless mo pinadala ka sa Diyos. And that's it.
reply ang tubag ni Ginoong Kristo. Lahi iyang reply. Then again, ang reply ni Ginoong Jesus nga ni is not, there's a thing, ang reply ni Jesus Christ towards ni Nicodemo is not according sa grade ni Nicodemo. But according, ang reply ni Jesus Christ ni according sa tuyo ni Nicodemo ani nga time nga nakita ni Ginoong Jesus sa kasing-kasing ni Nicodemo. Di ba, kung kana nga greeting ni Nicodemo, ang sa inyong tanaw sa kay possible nga reply ni Jesus Christ na, oh, kumusta? Di ba? Nga ningon man siya nga, di ka kakita sa kinariya sa Diyos unless kumatawa ka kusap. So, pahi kayo ba? Then again, ang reply ni Jesus Christ din is ang tuyo sa kasing-kasing ni Nicodemo ni Natay. Ang tuyo niya. And ito na ako nang ipahibaw na to. And by the way, aning panahon na bisan ng tao si Ginoong Jesus, aning panahon na naagad gihapon ang attribute ni Ginoong Jesus sa iyong pagka-Diyos aning panahon na kung ang attribute na buot na may pasabot is ang iyang pagka-omniscient. Pagka-omniscient God. Nga Diyos siya nga nasayod sa tanan. Amen? So, muatras na sa chapter 2, tanawon natin kung sa isulti din sa author. Padayasis. Balik na niya. Ay, di, padaya lang. Move. Move lang sis. Move lang dito. Forward. Okay, forward. Sunod na itong points. Kanak ito. Sige. Tumasahon. John chapter 2 verse 20 to 24. It says, sa last part sa chapter 2, samtang sa Jesus dito sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daga na nanuno kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus, wala musali kanila kay nasayad man siya sa tanang tao. Gatay, verse 25. Wala kinahanglan na nasultian pa siya ni bisang kinsa, may tungod sa mga tao tungod kay siya mismo nasayad man, kung unsa ana sila kasing-kasing. In other words, kay bao si Ginoong Kristo, unsay nas kasing-kasing sa mga tao ni nga time. He is an omniscient God. Kay bao siya. Mao nang most probably sa gi-approach ni Nicodemo, ang tubag niya lahi tungod kay ang iyang tubag mo'y pangutana pud kasing-kasing ni Nicodemo. So mainly kay bao si Ginoong Kristo sa kasing-kasing sa mga tao aning panahon na. And I believe, appeal na si Nicodemo. And then, kahibaw po si Ginoong Jesus right now. Ngani ko, kinsa itong dili with born again. Kahibaw siya. Kahibaw siya sa dili yung tinuod, tiki. Dili yung sigurado siya kasing-kasing, born again, maging siya o dili. Kahibaw si Ginoong Jesus, sama siya pagpakahibaw ni Nicodemo. Nung naging na niya si Nicodemo, religious ka, you must be born again. So nga ni, gitubag ni Ginoong Jesus, o lahi katubag si Nicodemo, kang gitubag ni Ginoong Jesus, kang Nicodemo, kang pinakapuyo man yun niya sa iyang pagbisita ni Ginoong Jesus. Mao ni yung tuyo. Most probably, mao ni yung tuyo ni Nicodemo, nganong niya dito siya ni Jesus Christ. And there's the thing, mao ni tuyo niya. And mo siguro ni gusto niya ipangutanan ni Ginoong Kristo. Unsaon magpakasud sa ngarian sa Dios. Amen? Mo ni question siya kasing-kasing. Ang tubag ni Ginoong Kristo, way makakita sa ngarian sa Dios gawas kung siya matawa ko sa. Di ba kung usay ganing nagay toyo? Di ba ka mostorya si mong toyo itso mo patikati ko magana? Di ba? Patikati pa ka, daghang mga istorya niya. Usahay, makauli na lang daw, ang juga kastorya. Di ba? Mo ni.
Ngunit ang Nicodemo, ang nakalindol lang ni Ginoong Kristo, kay Pao siya si Jesus kasing-kasing, pangutanas kasing-kasing ni Nicodemo. Ditubag niya si Nicodemo, di ka makita sa ingarihan sa Diyos, hindi ka matawag usap. Amen? Amen. So niyan, si Nicodemo, and by the way, balik sa points. Ano? Ang term mataw pag-usab, mataw pag-usab o born again sa English translation, ang pasabot ani, pasabot ani sa original nga pinulungan kay born from above. Born from above. O lamit nung pagpakatao. Born from above. In other words, di padayang ni Ginoong Jesus kung unsay gikinahanglan ni Nicodemo aron siya makasunod sa gingarihan sa Dios, kung mo ni kinahanglan siya mataw pag-usab. Mataw siya. Langit mo. Amen? Mataw siya na langit mo. So niya, si Nicodemo nga reliyoso, most probably memorize ang Bible scholar, nagtangod sa mga kasubuan sa balaod, naning sa pagkareliyoso, nag-champion niya sa pagkabuutan, o sa pagkareliyoso, giingnan siya ni Ginoong Jesus, kinahanglan ka, matao, pag-usab. So ultimately, ipakita kani nga, dili niya qualified ang pagka-reliyoso. Ang kahibaw sa pung sa Ginoo dili enough. Ang pagtuman sa kasubuan sa balod, ang pagamaayong tao sa pagamaayong tao, kung dili ang pagka-born again mo ay qualified sa ginarihan sa Ginoo. Many bisan unsa pa atong buhaton kung dili ka ma-born again, dili yung makasunod sa ginarihan sa Diyos. Kaya ang requirements pagpakatao pag-usab. Kaya mo ni ang requirement yung pagpakatao pag-usab. And by the way, this is pretty serious kining magpakatao pag-usab. Na din i-mention ni at least 5 times din ni kining term na born again, born of the Spirit, mawala na nga term, ibalik-balik. Ay kung nga words and phrases na ibalik-balik na tells us importante kayo. So for Jesus to work on Nicodemo, Jesus Christ requires Nicodemo to be born again. Ganahan ka makasunod sa ginarihan sa Ginoo, you must be born again. And this tells us now, we must be born again and you must be born again. Kinahanglan ka ma-born again. And again, pwede yun na niya ka din pero dili ka born again. Hello, pwede naa ka dyan, naglingkod, sige kang simba, pero dili ka born again. Pwede po, ninaan na to sa worship team nga ni, pero dili born again. Pwede yun nga naa ka sa leadership, or active ka sa ministries, or naning kay ka sa buluhaton nga ni, or dugay na ka, Kristohano, pero dili ka born again, tanawa si Nicodemo. Champion siya sa tanan, pagkabukutan, pagka-reliyoso, pagka-faithful sa puso sa Ginoo, pagka-knowledgeable sa puso sa Ginoo, pero dili siya born again. Dili siya born again. And possible po na ikaw, kaniangan ni dili po ka born again. And guess what? Kay bawa sa Ginoong Jesus, kay bawa sa Ginoong Jesus, kung sa itong dili ko ni born again, sama silang pagpakahibaw ni Nicodemo. Ikaw ang naglingkod diya, ikaw ang naminaw diya, possible, hindi pa ka born again. Okay, nag-abdaw nimo from the bottom of my heart, kung dili pa ka born again, be honest. Kanya, doon ni Ginoong Jesus, sampita siya na hinuon ka ma-born again. Amen. Amen? Wala na yung requirement. You must be born again. Try to imagine, Nicodemo nga nag-champion sa pagka-reliyoso. I tell you, wala tas kumingking sa mga nabuhat ni Nicodemus. Pag-himay ko siya sa Nicodemus, be born again. Kailangan na matawag ko sa. So, born again is born from heaven. Is a birth from heaven. Here's the second point. Born again is a birth. Not just from heaven, born again is a birth of the Spirit.
pagpakatao ni sa Espiritu. Verse 4 to verse 8, it says, unsa man pagpakatao pag-usab sa katao nga tigulang na makasulod pa diha pa diha siya sa tiyan sa tinahan o pagpakatao pag-usab namutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag sultian mo ikaw walay makasulod sa gingarihan sa Dios gawas kung matao siya pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Ang gianak sa tao usab o ang gianak sa Espiritu usab. Ayaw kay bulong ako nagingong kaninyo nga kinahanglan o pagkatao kamo pag-usab. Ang hangin muros bisan asa kini buot mo padulong padulong mo ang paghuros kini apan wala ka may balo kinigikan mo asa kini padulong. Sama sa niini ang tanan nga mataw pinagi sa Espiritu. So gani makita nato ang pagpadayon nga panagsuryaanay ni Nicodemo Ginoong Jesus, and this time si Nicodemo sa nadungog niya sa Ginoong Jesus na-shock siya sa statement ni Ginoong Jesus. Na to the point na iyang gi-interpret ang ingon ni Ginoong Jesus as literal na pagpakatao. May makita na ito, maperte yung libugan ni Nicodemo nga din, siya mismo naka-question na, pwede ba din matao pagbalik ang tigulang na? Mas probably tigulang ni Nicodemo. Pwede dahil. And then siya, pwede ba din mo balik sa tiyan sa kuminahan? Naglibog siya mayo. Questions na perting yung pagkalibugan ni Nicodemo nga nidapita na kibaw siya na imposible kayo ni nga mahitabo mo nang perting niya kahibog na sa ingon ni Ginoong Jesus na ni. There's the thing. Walang dilita may buong minaw. It's the same reality po sa atong panahon karon. Dilita may buong nga ang mga reliyoso sa atong panahon karon di gyud ka-akseptar ani nga kamaturan. Amen? O gani lisod alang nila ang pagdawat ani nga kamaturan dining pagpakatawo pag-usab sama sa tumakita ni Nicodemo. Anang ingin ina ng mga reliyoso nga born again. Surog nila lugo. And for them, is religion. Grupo, lahi, o kinuhan. Mao nilang interpretation about born again. So, padayon ta, human ang matana si Nicodemo na Ginoong Jesus, gitubag siya sa Ginoo, kabahin nining pagpakatao, pag-usap, hiningon si Ginoong Jesus, kang Nicodemo paminaw, walay makasulod sa gingarihan sa Dios, gawas kun, matao siya pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Sa ibo pasabot na ni. Kinala matao pinagi sa tubig o sa Espiritu. Kini matao ka pinagi sa tubig, minasa pinagi sa tubig sa Espiritu. This is, paminaw, this is a one-time act nga buhaton sa Ginoo panahon nga ang tao himuon niya nga born again. And actually, maogin niyang may tapo sa tao, panahon nga ma-born again siya, matao siya, pinagi sa tubig o sa Espiritu. When ang pulong tubig, this is a technical part din Ini tubig, i-interpret ni sa lain interpretation. Kung ba naman, ingon sila, kinidang tubig na ni, this is baptism. And kung imong sabto ang sequence ng ingon din matao ka pinagis tubig, magpabaptize ka niya, anak ka mabunagin. Tubig in spirito man. Nako na to? Kung imong sabton ba, ang spirito ni is morning spirito sa Diyos. So kung ang tubig din baptism, medyo supahin siya. Amen? Kung magpabaptize ka, hiya, mabunagin, di ka din. No, Dili ko anak. Kung magpabaptize ka, kinanglan born again na ka, usa ka, magpabaptize. Kasabot na ka sa kamaturan, kasabot na ka sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Sa lain na, kining tubig, ang interpretation sa uban na is tubig daw sa, this is birth sa flesh. Diba, ang babae, mga mabdos, kung sa may putos, anak sa bata.
puto sa mata, plastic na siya niya. Ang surround sa mata, sa ina. Inundan, sa ina nga to, tubig. Tubig. So, modern interpretation, nakikita daw, this is birth of flesh. Niya kaning spirito, this is born again. Sakto ba? I don't think so. Ang pulong tubig or water lani is not a literal water, but a metaphor of God's word. That would give us what? Spiritual cleansing. Hiluan ka through the word of God and ibutang sa Ginoo yang Espiritu. That is the sequence of born again experience. And after this, ibutang sa Dios ang iyong Espiritu, mo ning giingong nani nga mataw pinagli sa tubig ug Espiritu. Pastor, diin nang nakita na pastor, tanawon na to ang born again topic sa Old Testament. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Natay, sa Ginoo din bubuan ko kamo limpyong tubig o malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, takip sa inyong pagsimba mga Diyos. So, hiluan, hugasan. Verse 6, atagan ko kamo bagong kasing-kasing o bagong spirito, buhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato, ilisan o ining kasing-kasing na masinugtanon. Ihatag ko kaninyo ang akong spirito, gimuong ko kamong masinugtanon sa akong mga gimutan o mga lagda. 25, bubuan, limpyuhang tubig aron, mahugasan. And verse 27, ibutang ang spirito. Amen? So, kasi kung saan mo limpyong tubig din literal mo nga, hugasan yun? No. This is a spiritual cleansing. So, tanawa na ito, mo-jump na tayo ng verse Tito, Kapitulo 3, versikulo 5. Ingon si Apostle Paul kang Tito, giluwas kita niya. Kini dili tungod sa bisan unsa maayo nga akong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Matay, giluwas kita pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab. Giluan taron mataw ta pag-usab. Matay, ug makabaton no? Bagong kinabuhi diya sa spirito, gihugasan, butang ang spirito. Nakita? So, again, naipaghugas, naipagbutang ang spirito. So, again, unsa ning paghugas kani? Ephesians chapter 5, verse 25 to 26. So, giklaro din unsa ning paghugas kani. May gamit is English translation kay sa Bisaya, it seems na giad lang ang pung sa Ginoo. Well, ang pung sa Ginoo may main point din nga maghugas. Verse 25, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Ihatag niya ito kalingon para sa church so that He, Jesus Christ, might sanctify her church, having cleansed her, what? By washing of water with the Word. So, ang maghilo sa church or mag-wash sa church is ang Word. And the word ini refers to the Word of God. There's the thing, there's the work of the Word of God pag-cleanse na to. Ang pong sa Ginoo magtudlon ni mag-expose ni sa atong makasasa. Mag-expose ni kung unsa ta, kinsa ta, unsa atong kahimtang atubangan sa Ginoo. Another truth na gipadayag sa pong sa Ginoo is the gospel. That through the gospel, diha sa pong sa Ginoo makasabutan nga si Ginoong Jesucristo may nagbayad sa itong mga sa pinagi ni Ginoong Jesucristo, pwede tang hinluan, hugasan, papasaylo sa itong sa. And that's it, sa mahinlo ta, mo ni may tabo. Ibutang sa Dios ang Espiritu. So, ultimately, kini pagpakatao sa tubig ug Espiritu kay usa kini kapangitabo nga simultaneous.
or one time act nga buhaton sa Ginoo diha sa tao. Hinluan, pinagi sa kung sa Ginoo, utang ba na ang Espiritu. And mo ni i-reveal sa Ginoo nga kinahanglan masinatian ni Nicodemo aron siya ma-born again dili ang mubalik sa kaguangkan sa iyang inahan. Pasabot sa kinahanglan ka mataw pinagi sa tubig ug sa Espiritu. So padayon ta. Di padayon si Ginoong Hesus yang pagpasabot kang Nicodemo kung unsa ang pagpakatao pag-usab na. And then in verse 6 to 8 ipasabot ni Ginoong Hesus ngani nga ang pagpakatao pag-usab dili ni sama sa pagpakatao sa unod kundi sa Espiritu. Sa Espiritu. Balik sis sa point sis. So ato basa ang verse 6, gingon din ang gianak sa tao, tao usab, ang gianak sa Espiritu, Espiritu usab. Kung naay pagpakaanak sa tao, flesh, there's a thing. Gi-clear ni Jesus Christ na naapay pagpakaanak sa Espiritu. This is distinct. This is totally different. Kung natao ka in the flesh, so you must be born in the Spirit. Nakuha na to? Giklaro ni Jesus Christ. In verse 7, gingon ni Jesus Christ, gihammer down niya kung unsa ka importante ang pagpakatao pag-usab. Ningon siya nga, ayaw kahipulong ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao ka mo ba? Usab. Kung mag-isgot na kinahanglan, importante o dili? Importante. And gi-push through ni Ginoong Hesus nga kinahanglan din ka matao pag-usab ni Nicodemo. And verse 8, ipadayon si Ginoong Hesus sa iyang explanation through illustration din in verse 8 na ang hangin moros bisan asa kinibot mo padulong madungog mo ang paghuros nini apan wala ka may balod din kinigikan o asa kinipadulong sama usab nini ang tanan nga matao pinagi sa Espiritu. Everything mag-isgot ang pagpakatao sa Espiritu, mura na siya illustrate ni Jesus Christ ng hangin. Wala to. Wata kaibaw, asa gikan, asa padong. Pero makaibaw ka na nanay hangin. Dapat na to. So everything, ang pagpakatao sa Espiritu is just like that. Dapat na to. Hindi ka kakita, pero panahon nga ipakatao ka sa Espiritu, buhaton nila sa Ginoo. Nakuha na to. But there's a thing, walay tao nga na born again, na di siya kay Pao, na born again siya. Just like sa hangin. Wala tao kita sa hangin, kung kay Bota manay, hangin, mabatik na to. Amen? Same truth. In the born again experience, sa matao kapag-usab, trabaho na sa Ginoo, and sa magtao ka pag-usap, dili may tabo nga, dili ka nagbawa nga, nung again ka, makahibaw ka. So nga makita na to ang klaro nga pagpasabot with no confusion from the Lord Jesus Christ that born again is a must and it is a birth of the Spirit. And a birth from the Spirit mo kitang tao, wala kita contribution may katahanan ni araw nga himong born again. Munang perfect yung pagkalibugan ni Nicodemo bisan pa sa iyong kaibaw sa pungsiyo because this is a spiritual birth. Pag anak ninyo physically na pag may gibuhat aron anak ng yun mo aning kalibutan na wala. Wala! Amen? Naman na to? Wala! Kung papa si Yolo, kung mama si wala, oy. Amen? Wala kita kay ba, o sa atong ginikanan, o sa tabuan na manak, adlaw, o asa ta hospital, ipanganak, wala kay ba? Wala tayo, gika-contribute, aron maanak, tas kalibutan. Bukto ang Diyos lamang mo'y nagplano sa tanang gikan sa atong ginikanan, tuwid, bulan, adlaw, oras, o bisan ganit, asa ta na hospital, ipanganak. Sama po daan ang pagpakatao sa Espiritu nga din, ang Diyos lamang ngayon mo ay nagplano sa tanang pagkasata maksinati ining mong klasis pagpakatao kung siya po nang nahigaw pagbuhat.
nini nato. Mo nang pagreligyoso ni Nicodemo, di good enough. Paminaw, dili enough na mahimo siya born again. Niyang iyang nahibaw sa kung sa Ginoo bisan ang mga maayong buhat iyang gibuhat diya sa tao sa Ginoo mismo, dili enough na ma-born again siya, kundi ang pagpaka-born again nagdepende sa Ginoo. Mamawala may naig akong na makapahimo nato nga born again. Again na, sa Ginoo ko na ang pag-ani nato dinhi dili ni makapaborn again nato. But posible nga sa ani ka maborn again. But kung simba lang ka, dili ko makapaborn again nato. Tubakan sa Ginoo. Ako dili ko makapaborn again ninyo, si Kimi dili ko makapaborn again. Bisa ka mga leaders dili makapaborn again. Ang makapaborn again nato, ibang mo kinsa Ginoo rin. Amen? We are zero contribution in pagpakaborn again. It is all work from God Himself. Iyon si John MacArthur. Iyon siya, to be born again or born from above is a work in which you play no role. Your birth happened to you, you had no part in it. And the same is true of new birth or born again. It is a work of God and it's totally a work of God. Amen? So, mga tanga ba yun? Born again? Born again ba ka? Do you already experience being born again? Amen. Kung saan magkakasure na born again ka? Daghang mo kadungog nga, Fred, simba o born again sa una. Born again mo sa una. Ay doon kasuway mo encounter na, ako kasuway yung encounter na. Walay born again sa una, karon dili ka born again. Kung born again ka sa una, born again hindi ako ka karon. Amen? Amen? Amen. There is a thing. God's requirement in the kingdom of God, you must be born again. So, born again is a birth from heaven. Born again is a birth of the Spirit. Born again, there's the third point, is a birth that has eternal life. So, verse 9 to verse 15, nadayon ka. Ino si Nicodemo, saan mo pagkahimo nini namutana si Nicodemo? Si Jesus dito ba, wala ka ba may balong ni na inila ka manutang na magtutudlo sa Israel? So tiyan ikaw, kisulti na mo ang among na ibaluan kung matuon kami sa among nakita pa na tumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. O dili ka mo to sa akong gisulti kanimo may tungod sa mga butang nini kalibutanan. Kung saan mo bagto, kusultihan ikaw may tungod sa mga butang sa langit. O wala ko'y nakasaka sa langit. Gawa sa anak sa tao nga nanawag gikan sa langit. Sama nga giisa ni Moses dito sa kamingawan ang bitin nga bronsi nga gibutang og tukon ang anak sa tao kinahanglan niya isaw sa aron ng tanan nga mutuo kaniya makabaton sa o kinabuhi walay katapusan. So kani verse 9 ipadayon si Nicodemo and again confused gihapon siya. Aning pagpakatawa ko usab kay again kining pagpakatawa ko usab dili mo ni produkto sa tao kundi produkto ni Ginoo. Mo nang limitado, mo nang ang limitado na tumanaw na maglisod yun kung dawat sa mga spiritual ng kamaturan, especially meaning pagpakatao ko usab. So verse 10, dito ba sa Ginoong Jesus? Kaya niyo si Ginoong Jesus kang Nicodemo, wala ka ba ni masayon ni ini nga magtutudlo ka man sa Israel? Ano ningon mo si Jesus Christ anak? In other words, kining pagtulunan na di ay na din sa Old Testament. What lang ka kita si Nicodemo ani. Muna ni question si Jesus Christ, wala ka ba din may balon ini nga magtutudlo ka man sa Israel? Kung mag-isod ka magtutudlo ni sa kung sa Ginoo. Kaya mag-isod ka magtutudlo sa Israel, dili ka basta-basta kay baw ka o sa unod Diyos Bible. Muna niyo sige, naibaw sige na sa wow, di siya kabaw na. Nagtutlo, Mrs. Pong, sige mo, kumama sa nabawan eh.
Kini nga pagtulungan sa pagkatapos na sa Old Testament, ang problema wala lang kasabutan si Nicodemo. Bisan pa sa kahibaw sa kung sa Ginoo, and specifically kini nga pagtulunan, kini pagpakatawo usab sa Old Testament, mao ni atong gibasa sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Mao toy Old Testament scripture about born again. Amen? So, dili kini new teaching from Jesus Christ, dili karaan na ni. And, giklaro lang ni Ginoong Hesus, kini nga pagtulunan, aron masabtan ko sa tanan. But sad to say, nga bisan pa sa kaibaw ni Nicodemo sa puong sa Ginoo, dili ni gyapon ina ang iyang kaibaw, nga masabtan ni niya kini mga butanga. And for at least duha kay gayon, he was very confused. Mahimo pa day ang tigulang mubalik sa nagwaangkan siya mama. Sa ni confused siya. And by the way, here's the thing. This is no jokes apart ni Nicodemo. Bible scholar, Bible teacher, wala understanding ang yung Bible. Importante kayo siya ng truth. Ang ngayon magaling kay bawang siya ni. Kung sayang part, dako kanyang sa palong siyang part. Ngawa siya kay bawang niya truth. Dako din insulto sa mga part. Ngawa siya kay bawang niya truth. Kung nag-grabe siya ka, confused. Amen? Nagtuon sa kung sa Ginoo, pero nakapatay siya may bawang iday. And I think this is also true nato. Nag-delete ang mapakampante na dagan may bawang sa Bible. Kaya ginawa lang, gamay na kita may bawang sa Bible. Mananghita nga mubasa, mga landong sa kung sa Ginoo, saying Nicodemo. He thought he know everything, pero wala siya kay bawang, madaghan man siya, wala may bawang sa kung sa Ginoo. And I tell you, ako personally, nagulong mo gila ko kasi mga makakapon pa. Nagulong ako kasi nagdanahan ako nga muuswa, pero si Pastor Mel, the more nga mag-see-learn, the more nga makabantay nga daghan magandang luwak na ginagawa. And ingon siya nga, as believers, it must be continuous learners na. Kaya na time na gunaw na kang nadaghan kang may bawan, patay kang bata ka. So hani, verse 11 to 13, ipadayon nyo si Ginoong Hesus sa concern tuwad ni Nicodemo. Nadinbuot niya ipahibaw ni Nicodemo ang iyang gisulti kaniya. Nga ang iyang gisulti kang Nicodemo is a plain nga pagtulunan. Nga gikan sa puong sa Ginoo. There's a thing. Apan wala lang sila mudawat ni ini. Sila nga mga Pariseo, ingon man na ipadayon si Ginoong Hesus nga kung dili daw sila mudawat sa pagtulunan ni kalibutan ng titulo ni Ginoong Hesus, usaw nila pagdawat sa pagtulunan, nagikan sa langit. Again, ganang pasabuta, paabot ni Ginoong Jesucristo ni mga Pariseo, majority sa mga Pariseo, dili sila mudawat sa mga pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. And for them, Jesus Christ is yamukmok, ordinary, panday ra. And guess what? Ang mga Pariseo, nag-eskwela gini sila. For how many years ila gini gihaguan, pagtuon ng puong sa Ginoo. And how come? Maminang niya anak, nga anak o panday. Ano yun, sige naman sabihin, ang mitulong nyo, simple na rin pero di mo madawat. Di mo madawat. And how much mo tudluan mo sa mga langit mong pagtulog. In other words, tungod silang kinaagman sa puong sa Ginoo, kini mga tawhana, including Nicodemo, maglisod silang dawas sa mga pagtulog, magikan sa usa ka ordinaryo nga individual. Kaya nag-eskwela man sila, o gitun-agin nila, dugay panahon, ang pulong sumunod, di sila makadawas sa mga pagtulog, nga dili nila pareha o kalibre. Amen? Amen? Amen. So,
Mamahara na sa panahon ba? Dili ka pa grado, mamunina mo kunin mo. Amen? Amen? Ingon na anak. Ano sa tingin, alam mo kasabot na, wala mong pasabot na daghan na naglimawan sa puso dili na lang patulog. Ako, always hindi ako makatulog. And I am open kung na may nakita kasi no, pwede ko makatulog na ko. O wala akong mapasabot na taas na nabot, dili na po tayo mapatulog sa ubos na to. Amen? May mga nititing, at tungod sila kay Bao, dili na sila magdawat sa mga ipagtulog ng Ginoong Hesus, kaya binariyo ng mga tao sa Ginoong Hesus. Panganin na to, kung magdawat yun, Nicodemo, kini mga ipagtulog ng Ginoong Hesus na niya. Kaya later on, na-born again si Nicodemus. Gani, pagkamatay ng Ginoong Jesucristo, siya o si Joseph of Arimathea, nag-uban din sila, kuha sa lawas ni Jesus Christ. Jesus Christ. And yun ko na born again is si Nicodemo. Ngayon mo siyang follower later on Jesus Christ. So, padayon tayo in verse 13. Yun din eh, sa verse 13, it seems the shape si Ginoong Jesus same topic. Na din from simple but serious na conversation with Nicodemo, iyang gidala si Nicodemo sa mas serious pagid na panagstorya. Nga din si Ginoong Jesus mismo ni padayag na siya nga gikan siya sa langit. Naman na to? From serious na conversation, simple, born again, explain niya, gidaan niya si Nicodemo sa mas pinakaseryoso nga part na ningon na yun siya nga wala kay nakasaka sa langit duwa sa tao. Anak sa tao mananaw gikan sa langit. And somehow mura gi-expose ni Ginoong Jesucristo yung kagalingon ni Nicodemo. Di ka ma-convert ha? Ako, gikan ko sa langit. Amen? Nadili ko sa basta. Pero mga ko, kasi nakadungog din nga di ko mo tuog na langit eh. Kaya wala pa yung tao, gikan siyuta. Yatok langit na iwanin na na langit. O bitaw. Nadungog yung mga tao nga yung anak. There's a thing na ay gikan sa langit na siyuta. Gikan sa Jesus Christ. Nagpamatuod na naay langit. Naay langit. Amen. E mo na itong makita ani nga dili basta-basta nga confession from the Lord Jesus Christ Himself. As if gipadayag ni Ginoong Jesus nga dili ko dinanyo nga tao, dili gikan ko sa langit ni Nicodemo. Gikan ko sa langit. E niandi ko siyuta. So di padayon si Ginoong Jesus yung serious kayo nga panagstorya nga diin in verse 14 to verse 15, iyan yung gisharan sa gospel si Nicodemo. Iyan yung gisharan sa ebanghelyo si Nicodemo. Again, gikan sa topic na born again, ipayboyag, kinahanglan ka ma-born again, and later, gisharan niya sa gospel. And nigamit of Old Testament scripture si Nicodemo referring sa bitin. Naba na to? And this is a moment na iwanan ni Pastor Jess. But then again, this is in an event na kung mabasa sa Numbers 21. Ang naitabo nga ito, mga Israelita, grabe ka, masupilong, gayet po, supakirang sa Ginoo. Nagpadabitin ng Ginoo. So, nga silang tabang ni Moses, nihampo si Moses, Ginoo, unsay angay na kuwatan ni mga tao, nangamatay, makahulog yun sila. So, nga si Moses, pagkuhag tukon, brunsi, kanya paghimog bitin. Ang tanang napakal sa bitin, mututok sa bitin, maayon. And ingon si Ginoong Jesucristo, sama mo na ang anak sa tao. Nasa iisa na ang anak sa tao, ang tanang mututok, pinaagis pa ito, makabaton sa kinabuhi mo lang katapusan.
So here's the reality. Yeah. Born again experience will only be received through gospel sharing. Amen? Kung walay pag-share sa gospel o ebanghelyo, walay pagpakatao pag-usab na may tabo sa usa ka tao. Kung walay pag-share sa gospel, walay ma-born again. And being born again is receiving the eternal life from God. So, being born again is the act of receiving eternal life through faith in Jesus Christ. So again, kung tanawan mo ang flow sa story, gi-explainan, gitudluhan ni Jesus Christ, hindi mo unsa din yung born again. This is birth from heaven, birth of the Spirit, and gi-present ni Jesus Christ the gospel. Na ang pagpaka-born again, morning, pagpakabaton sa kinabuhing, walay katapusan. So, no born again, no eternal life. And no eternal life if you are not born again. Amen? So ultimately, being born again is a must reality for a man to experience, as Jesus Christ said it in verse 17, that you must be born again. But again, born again experience is connected with gospel sharing. Kinahanglan nga iwali ang ebanghelyo, ipasabot ang ebanghelyo, ang pagkatao, ang kamatayon, ang pagkabanaw, ang pagbayaw ni Ginoong Jesucristo. Kinahanglan iwali ni Kimao ni ang mensahe sa maayong balita. Mo ni kinahanglan tuuhan sa tao nga mo'y makapaborn again niya. Ingon si Pablo, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Una sa mga Hudiyo, ikaduha sa mga dili Hudiyo. Muna kung walay pag-share sa gospel niya, kung dili gustoryahan sa ebanghelyo ng tao, dili siya mag-born again. Dili siya makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Dili siya maluwas. Isa na itong nga sure di siya mag-born again. Isa. Sa duha, tulo, pat mo, mabuo. Kita tanan. So here's the thing. Born again na tanan. Ato nagigawat as our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Here's the thing. Kung niya ka, dili ka sure, mag-born again ka. Hello? Kung niya ka, dili ka sure, mag-born again ka, doon ni Ginoong Jesus. Come to the Lord Jesus Christ. Aron ka born again. Dili ka makapa-born again sa imong kagalingon. Dili ka makapa-born again sa imong kagalingon. And ang makapa-born again namin walay lain ang Ginoong lang. So again, balik ko, what is born again or new birth? What is born again or new birth? Born again or new birth is a birth from heaven. Pagpakatao langit nun. Kaduha, born again is a birth of the Spirit. Nahimugsuan ka sa Spirito. And born again is a birth that has eternal life. Ang pagpaka-born again mo ni pagpakabaton o kinabuhi, walay katapusan. So another question na tutubagod, why do we need to be born again? Anong kinahanglan ka born again? Kita na, anong kinahanglan ka born again? Because it is God's requirement. Dili ni requirement sa reliyon, dili ni requirement sa spring moods, sa living word, dili ni requirement na po. This is God's requirement that you must be born again. Bisan unsa ka kareliyoso, nga dili ka ma-born again, di ka kasul sa langit. Di ka kasul sa gingharian sa Ginoo. Second, not just God's requirement, because being born again is the only way to God's kingdom. Mo or ni pamaagi nga makasul sa gingharian sa Ginoo. And ikatulo, because a part of born again man is bound to hell. Dili ka ma-born again, pero na yung katulungan. So here's the question, how to be born again? So
Gusto, ganahan ko niya ka niya, ganahan ka mabunagin. Sa akong day nga mabunagin ko. Sa akong day. Kasi akong angin buhaton pastor na mabunagin ko. Wakay buhaton. Kung nakay buhaton, di ka mag-born again. Amen? Kaya magpaka-born again, dili ni trabaho na to. Dili ko ni papaningkamo na to, trabaho ni sa Ginoo. Again, balik ta ni Nicodemo. Grabe kang reliyoso, nag-champion sa pagka-reliyoso. Nag-champion sa pagtuon sa layo ako sinuod sa knowledge sa pong sa Ginoo atong Nicodemo. Mayong tao, mitikuloso sa mga pagtulunan sa gikan sa pong sa kasubuan sa Dios. Pero gingay siya sa Ginoo, you must be born again. Kinahanglan na born again. So how to be born again? Number one, you must be born of the Spirit. Kinahanglan ka matao sa Espiritu. Ganaan ka mabulat, kinahanglan ka matao sa Espiritu. And anong ka matao sa Espiritu, kaduhan yung buhat is, you must admit that you cannot be born again on your own. Dili ka makapag-born again sa mga balingon. Hello? Ang pagsimba din dili ni makapag-born again mo. Pag-appeal sa worship din, dili ni makapag-born again mo. Naminaw ka na ko, again, possible na mag-born again ka kung respond ka na Ginoo sa Kristo, pero dili ko makapag-born again mo. Kung walay niya na ito makapag-born again sa iyang kaugalingon. Katulog, you must admit that God is the only one who can make us born again. Ginoo mo rin makapag-born again mo. No. Ingo nga si Nicodemo, dili siya makapag-born again. Siya ko lang bisa pa sa mga religious accomplishments. Yung na-just mo, you must be born again. You must be born again. And as you admit that God is the only one who can make you or who can make us born again, that's the fourth. You must surrender yourself to God and ask Him to make you born again. Kasi siya may makaborn again, yung mga Lord, yung mga akong born again, Lord. Akong gituwag, isaligan sa Ginoo Jesus Christ as my Lord and Savior. Siya may nagbayad sa mga sa Lord, through the Lord Jesus Christ. Please, O God, mo akong born again. Again, born again is not a religion. Amen? Nahigamay na truth na relationship. But then again, ultimately born again is spiritual birth. Pagpakatao, spiritual. Amen. Amen. In close, kailan mo anak? Wala. Ha? Wala sa una. Kailan mo anak? Kailan mo? Kailan mo? Ha? Kailan ba? Pero kahit ng labas. Anong tawa na March 2012, na-born again na siya sa Prisuan. First week niya sa Prisuan, na-born again siya dito. Siya nakailas dito na niya, surrender niya kinabuhi sa Ginoo. And after that, nalagad siya sa Ginoo for 3 years sa Prisuan. Paglaya niya, padayon siya pangalagad. And kanang tawa na mo na nasa tubangan sa tubangan. And again, dili basta-basta ang buhaton sa Ginoo once mo born again ka. And then pagpapaka-born again, dili ni trabaho na to, buhat na to, trabaho sa Ginoo. And ganahan ka mag-born again, wa kay lain pula ng Ginoo. Dili ako, dili sabihin sa. And ang pagpapaka-born again, naa na siya buhaton gikan sa Ginoo nga transformation sa mga ginagawa. Amen? Amen. So, ang pagpaka-born again is a must. Kasi nakakadinig nga, dili ka sure na born again ka. Doon sa Ginoo, doon ni Ginoo sa Kristo and ask, Lord, mo akong born again. Magkampo ka. Lord, dagang kayong salamat sa imong itulog namo sa imong po. Salamat sa mga unan. Salamat sa imong part. Ang mga ang bukong dili ko ng tao, ang bukong nga imuning pagkamtol, o swapon na naman. Ang bukong manubo
sa mga spiritualong pinapulitan ng mga Alay ko rin yung tanan, accomplish sa afternoon, bayan ko sa pangalan ng Jesus. Baway lang itong last song. Amen, Lord. Salamat din, Lord God, sa punong Diyos. Ngayon ka namang subamon ni Lord. Kaya naakanay mo ang among kaluwasan, O Lord. Kaya ikaw ang Diyos buti. Nanhala sa mga kasipas. Who are a holy God. Pero higugma sa usapang kasala, huwag ipakamatyan, and
you, O God, sa imong pagkaikaw, Ginoong Diyos. Salamat, Ginoong Lord, imong reveal through your Son, Jesus Christ, Ginoong Lord, sa pumaagi sa kaluwasan, Ginoong Lord. Na dili mataw, itihat sa Espiritu, O God. And kana, Ginoong Diyos, gikan kanimo, O God, nga kamatuoran, Lord. Salamat, Ginoong Lord, nga sa dako nga assurance, Ginoo God, nagikan kanimo, Ginoo, nga wala na'y makaagaw na namo gikan sa imong mga kamot, Ginoo Lord. And Lord, kung ano mong pag-apo, Ginoo, bukti ang mga sinabuhi, O God, kung makapadayon mi sa mong